World Mission Report. Madam Anatomy, ika-16 ng Disyembre. Hindi malaman ni Abigail kung ano ang gagawin. Higit sa lahat, gusto niyang maging nurse. Subalit kailangan niyang magtrabaho para may pambayad sa kanyang pag-aaral at parang wala siyang sapat na panahon para sa kanyang mga klase. Kasisimula lang niya ng kanyang unang taon sa Seventh-day Adventist Nursing at Midwifery Training College sa bansang Ghana ng West Africa. Sadyang mahirap ang klase ng anatomy at physiology. Sa gabi, umiiyak si Abigail dahil hindi niya maunawaan ang anatomy at physiology. At nang magising siya kinaumagahan, muli siyang umiyak. Naka-enroll siya sa 8 klase at may kakaunting panahon para sa kanyang takdang aralin dahil sa kanyang trabaho. Nanalangin siya sa Diyos ng gayon na lamang para matulungan siyang pumasa lalo na sa anatomy at physiology. Pagkatapos magbigay ng unang maikling pagsusulit, sinabi ng guro sa anatomy at physiology class, ang pinakamataas na score ay 75%. Napabuntong hininga at nag-isip si Abigail. Kung gayon, 35% lang ang nakuha ko. Ngunit hindi sinabi ng guro kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na grado. Nang sumunod na araw, nang ibalik ang mga pagsusulit na may grado na sa mga estudyante, nakita ni Abigail na tumanggap siya ng 75%. Hindi mapaniwalaan ang nakita ng kanyang mga mata. Ang isang kaklaseng nakaupo sa malapit ang bumulong. Ano ang nakuha mo? Ipinakita ni Abigail ang kanyang papel. Ikaw ang nakakuha ng pinakamataas na score. Ang bulalas ng kanyang kaklase. Nahiya si Abigail. Maaari bang huwag mong sabihin kanino man? Ang wika niya. Okay, hindi ko sasabihin. Nabunyag ang lihim ni Abigail sa klase na makakuha siya ng 100% sa midterm exam. Tinawag ang pangalan niya sa harapan ng klase. Nakuha mo ang pinakamataas na score sa unang pagsusulit. Ang wika nito. Pinakamataas ang score mo sa ikalawang pagsusulit, ngayon may 100% ka sa midterm. Huwag ka nang magtago sa klase. Kapag nagtanong ako, sagutin mo lang ang mga tanong ng malaya. Nagsimulang nagsalita si Abigail sa klase. Kapag nagtatanong ang guro, sinasagot na niya ang mga ito. Kung minsan hindi na siya nagtataas ng kamay, basta sinasagot niya na lang ang mga ito. Hindi natagalan binigyan siya ng palayaw ng mga kaklase na Madam Anatomy. Hindi na pinansin ni Abigail ang kanyang bagong pangalan. Ngumingiti na lang siya kapag tinatawag siyang Madam Anatomy. Mas malaki ang kanyang ngiti nang makuha niya ang kanyang huling pagsusulit sa klase. Perpektong score to. Ibinigay ni Abigail ang kredito sa Diyos sa pagtulong sa anatomy at physiology at sa lahat ng kanyang mga klase. Ngayon, nasa kalagitnaan na siya ng kanyang 3 taon sa pag-aaral ng nursing at may pinakamataas na pinagsama-samang gradong puntos kanino man sa mga estudyante sa kolehiyo. Nakatanggap din siya ng partial na scholarship na bumawas ng ilang dalahin sa kanyang trabaho. Ang Diyos ito, ang wika niya. Hindi ito para sa akin, sa Diyos ito. Pagkatapos dumalo sa 1 linggong espiritual na pagbibigay pansin sa campus, nagpasya si Abigail na gusto niyang magpabautismo at sumapi sa Adventistang Iglesia. Iniibig niya ang Diyos ng kanyang buong puso at hangad niyang mabuhay para sa Kanya. Subalit, nahaharap siya sa pagtanggi sa kanyang tahanan. Isang malapit na kamag-anak na nabibilang sa ibang denominasyon ang humamak sa kanyang hangarin na tinawag itong kasalanan. Hindi malaman ni Abigail kung ano ang gagawin. Wala siyang nalalaman matakbuhan maliban sa Diyos. Nananalangin siya para sa tulong ng Diyos. Natitiyak niya ang Diyos na tumulong sa kanyang makakuha ng magagandang grado ay tutulong sa kanyang makapaglingkod sa kanya ng matapat ngayon at walang hanggan. Manalangin para kay Abigail samantalang hinahanap niya ang Diyos sa kanyang buhay. Manalangin para sa lahat ng 770 na mga estudyante ng Seventh-day Adventist Nursing and Midwifery Training College.
Ang bahagi ng ika-13 Sabadong Handog ngayong quarter ang magtataguyod na mapalawak ang kolehiyo na nagpasimula mula sa 22 na estudyante noong 2015 sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at mga dormitoryo. Ang pangangailangan ay higit na mas marami kaysa nakahandang pagbubukas sa kolehiyo, kung saan 30% lamang ang estudyanteng Adventista. Salamat sa inyong masaganang ika-13 Sabado ng Handog sa Disyembre 30.